Hello everybody from Kuya Jeeves Shaggy. Si Kulaong din naman nagsabi ng walang demandahan pero siya una nagkaso. Conchita Moto, good AM po sa lahat nag-like na po. Thank you po. Kuya Richard, huwag kalimutan may sinabi pa yan sa Aquino family. Tama. Kuya Ryan, hello po. Good night na daw. Mighty Kid Mac, totoo bang magkaaway? Naku, hindi ko po alam yan. Hindi po ako nanonood dyan eh. Motivation. Para naman kahit na medyo nasa dulo na ako ng karera ko, no? Sana kahit sa dulo man lang makagawa na ako ng tama para sa mga taong nanonood sa akin. Hindi yung mawawala na ako sa social media soon kasi syempre maedad na rin naman ako, di ba? Ayoko naman na yan yung iiwan kong legasiya, yung dati kong mga pinagagawang katarantaduhan. Naisip ko ba at least naman, gamitin naman natin to sa tama. Itong platform na nabuo kong to, since 17 years old pa lang ako. O, yan yung ginawa ko. And yet, nakakakita pa rin ang iba ng mga mali. Wala na akong magagawa doon. Ang mahalaga, we stood for what is right this time sa karir ko na to. Sa timeline ko na to. And I am really, really happy, sa totoo lang, to do this. So yun nga, tinugon tayo nitong mga ahensya ng gobyerno na ito. Naipasa na rin namin lahat ng reklamo ng mga OFW. Tandaan nyo mga kahombre ko, naghahanap ang mga OFW na mga libre ba? Libre na pwedeng makatulong sa kanila upang magkaso. At hindi ko kaya yun. At hindi lang sila. Marami ring taga dito mismo sa Pilipinas. Ang walang kapera-pera kaya hindi makapagkaso. Kaya nahahayaan lang yan. Kalimitan ho kasi sa nadedenggoy ng organisasyon na ito, pag hindi matatanda, mga OFW. O mga taong sobrang daling mauto. Marami ring mga negosyante actually. And tulad nga ng sabi, si ICC Yusek Aboy. Yung mga nabibigyan naman sila, nahihiya sila. Tama yung sasabi mo, nahihiya sila sa sarili na para sila naging biktima nito. Kasi sabi namin, huwag mo kayo mahihiya. Dapat to bilang biktima, kayo mismo ang lumapit sa ating pamahalaan para ang pamahalaan nyo ang tutulong. Nahihiya ho kasi sila magkaso. Karamihan sa kanila. Kasi syempre mga negosyante, tas nadenggoy ka ng gantong klase lang na tao, di ba? Napakalaking kalokohan ho. Yun ang motibo, kaya ako... At saka, meron pong iba, kaya nahihiya, hindi alam ng pamilya nila na ganun kalaki ang nakuha sa kanila ni Kulaong. Nandito para palakasin ang loob ng mga ito. At talagang mabigyan ng hustisya ang mga tao na tinarantado at winalangyan ito. Yun lang! Sa totoo lang tayo. Kaso lang, kapag nasa totoo ka, marami ka talaga mababangga. Ganun talaga. Oo. Mapamasama ka man, maging totoo ka man, marami ka mababangga. So, piliin mo na lang yung maging totoo ka. At least, pag dumating ka na sa tamang timeline, makikita ng mga tao na, oh yes, tama nga naman. Hindi nga naman nagsisinungaling ang tao na ito. Pero sa dulo na yun, it's okay. It happens, man. Wala namang problema doon. Kaya masisisi nyo ba kung si Boss Manny ay nag-file ng malulupit na kaso? Nahuli nila yung vlogger na si Norman Mangusin na sinasabi may utang ka raw at nalait pa yung nanay mo. Hinahamon ka na pumuntang Napolcom at magsampa rin ng kaso. Anong plano mo rito? May mga kaso kung isasampa sa kanya, hindi lang isa, but marami. Naka-prepare na lahat yun, pati yung mga ebidensya. Hindi ko pa nga na-meet itong taong ito. Gusto ko makita sa personal eh. Nasa Parañaque City Jail na yata, nalipat. Opo. Nakita ko yung video nung Kasi pinakita po sa inyo. dapat lang talaga kasi mahilig siya mag-name dropping and then gumawa ng story na hindi naman totoo para lang sa kanyang personal gain. Content. No, mahirap 'yun. Mahirap itong taong ito. Dapat hindi ito payagan na yung sa kanyang mga ginagawa kasi siyempre, ang social media natin ngayon masyado ng malakas at lahat nagre-rely sa social media news. Oo. So, mahirap yung mga tao. Marami rin mga tao na naniniwala sa kanya, na napaniwala niya. Okay. Pero marami siyang tao na niloko. Especially yung mga OFW sa atin. Maybe no. Ayun!
Sasabihin nyo na nakakaawa si Gusgusin? Ewan ko. At dito, sa video na to, siya ho ay humingi ng tawad sa mga PNP. Sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform. Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Kung sa tingin niyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa sa PNP po. Kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, patawarin niyo ho ako. Wala ho akong masamang intention doon. Kung wala masamang intention, may masamang intention ka doon, sinuot mo nga eh. Diba? Kung wala ka masamang intention, sana tinignan mo na lang. O kaya, sabi mo, nasa manikin, tumabi ka na lang doon sa manikin. Diba? Eh, doon pa lang sa pagsusot mo, may masama ka na intention. Doon naman sa kay Sir Manny Pacquiao, wala pa po akong wala pa akong nakukuhang update kung ano na yung kung ano yung mangyayari, kung ano yung nangyari, kung ano balita. Siguro baka kasi nga matagal naman talaga ang kasuhan, di ba? Baka kapag kailangan lang talaga ako, saka po ako kukontakin doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw niyo sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Ngunit, sa pangalawang pagkakataon na siya ay may post sa kanyang Facebook, I have nothing to say. I am just feeling sorry for myself. And to all involved and to all people I offended, sorry po. I have wished na sana ako na po ang kauli-uli ang tao na makakaranas ng ganito, wag na po sana sa iba. Mapaghahalataan ho natin, mga kahombre ko, na this is actually a deceiving post. Anong sabi niya nung una sa video? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Pagpapaawa ho yan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon dito sa post na to, anong nakikita niyong mali? Anong nakikita niyong mali? Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, ito pa talaga yung napili mong i-share? Disgusting talaga utak mo, Norman. Akala mo ba maloloko mo pa ang karamihan ng mga tao? No, hanggat nandito ako, Norman. Basahin natin ang shiner niya. Napolcom, ginawang content ni Makabobo para lang sa kanyang views at kumita na malaki. Magkano kaya ang hatian sa Napolcom at CIDG? Huli sa kamera, Police BFF ni Makagago. Ayan ho, ang napiling i-share ni Norman sa dinami-dami ng video. Anong sabi ni Norman sa sorry video niya? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Kita nyo na, mga kahombre ko, may patama siya. Sa Napolcom, sa akin, at dito sa pulis na ito. Low-key. Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, talagang ito yung pinili mo. This is something na incredible. Di ba? Kung dati yan, paniniwalaan ka ng marami. Not now, man. Hanggat nandito ako, Norman. Hindi mo ako kaya. Talagang hindi ko hahayaan na manaig ka dito muli. Hindi talaga. Trust me with this. So ngayon, dahil shinare mo to, liable ka ulit sa iba't ibang kaso na pwede mo kaharapin against the Napolcom, me, at CIDG. Kasi pinagbibintangan mo kami na kami ay nagbakasan o something like that na nagbayad. Ewan ko sino nagbayad sa Napolcom at CIDG. Yari ka na naman ngayon, Norman. Nakikita nyo ba, mga kahombre ko? Sinong gumagawa ng kabulastugan para sa sarili niya? Sabi ko sa inyo, hindi makakatiis yan eh. Kita nyo, kahit pa-post na sa FB, di ba? Hindi makakatiis yan. Actually, yung kaninang pinlay natin na mayroong matanda na pinagtatanggol siya, senior din yun ni Kulaong. Nakakawish lang.
Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Sa 10 sinabi kasi niyan, ngayon hindi na 11. 12 ho. Puro kasinungalingan. Ngayon, pinapalabas niya na BFF ko daw itong pulis na ito. Well, first time ko lang siya makita. That day, Norman, for your information. At ngayon, kung meron kang pruweba, no, na mailalabas na kaibigan ko talaga ito, siya, magpapakulong ako. Dapat may pruweba ka mailabas. Dapat. Kasi kung wala, dagdag kaso na naman yan, Norman. And yes, it's gonna happen. Shinerin ho ni Gusgusin. Ayan, no? Puro share yan ni Kulaong, ano? Yung time na yon, parang nagpapasalamat si MG. Wala namang masama talaga dun sa video na yun. Pero yung mga gustong makagawa na intriga, magpa-trending, akala nila kasi ganyan-ganyan lang ang sokmed. Hindi nila alam. Kutya, talagang kung ikaw tututukan, magkakakaso ka dyan. Ang isang video kung saan pinapalabas na naghamon ng away si MG tapos hindi niya raw kinaya ito kaya naghanap ng kakampi. Huwag niyong kakalimutan sino ang unang naghamon. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Oo, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. Di ba? At sino ang unang nagkaso ulit? Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. At ito ho, ang sinabi ng isang netizen, mga kahombre ko. Not a fan, not a basher, may point si Tulfo. Mas madaming importante na dapat pagtuunan ng pansin ng PNP. Pero mas nag-focus sa personal na away ng dalawang ito. Well, hindi ko lang alam. Kasi ang mga ahensya ng gobyerno ay maraming galamay. So, isa lang to sa kasong hinahawakan nila. Kaya nga, milyon, hundreds of millions ang budget niyan para mapunuan niya ang problema ng bawat isa sa atin. Dininig kami tulad ng pagdinig nila sa ibang mga tao. Isa lang kaming bloke sa napakaraming bloke ng problema ng ating ahensya ng gobyerno. It so happened na influencer siya, influencer din ako. Kaya pumutok. That's it. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi nagtatrabaho ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa akin yan. Sinaad din ho ng isang netizen na dapat daw sa Battle of the YouTubers na lang gawin ang laban na ito. Well, yan na nga ang ginawa ko noon. Doon na sana to sa suntukan ng mga sikat. So kung ikaw ay matapang, sabi mo, di ba? Sabi mo, babanatan mo ko. Game ako dyan, Mr. Francis Leo Marcos. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tignan natin kung sino ang unang babagsak. Nakita nyo naman, yan ang kasagutan dyan. Bahala na kayo. Tinatamad na ako magtuloy. Magtataka kayo, mga kahombre ko. After all this, nung nakakuha na ulit ng konting simpatsya si Norman, ano nangyari? Bang, nag-upload siya ng humanitarian. Pagpapaawa pa rin, stating na kahit siya ay nakakulong, tumuloy pa rin ang humanitarian na pinlano niya. Norman, nasaan na to? Sino may sabi naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1.
mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31/1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya. Hindi mo nga natupad yun, di ba? At questionable ang video mo. Bakit naka-voice over? Hindi ka man lang nabanggit sa mic? Very questionable. Sorry, man. Sorry, ngunit kilala ko si Norman sa ganyan. Credit grabber. Mamaya niyan, yung pinost mo, lumapit na naman yan sa amin. Sabihin, hindi ka naman talaga involved doon. Ha? At magtataka kayo, siya na rin ho mismo ang nagsabi at naglaglag sa sarili niya. Madali magkapera niya sa akin, mahirap. Paano ang hirap? Paano pa ako mangi-scam? Paglaya ko nga, wala na ako ma-scam. Di ba? Ibig sabihin, kung nakakulong ako nung nang-i-scam ako ba? Ibig sabihin, nung lumaya ako, wala na. Parang ganon. Yun ang gusto niyo palabasin, bobo, tanga. Paano naman ako magnanakaw? Daming CCTV ngayon, mahirap magnakaw. So yun lang mga kahombre ko. Ano ba sa tingin mo? Di ba? Bahala na kayo. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Wow. Mga putang ina nyo kayo. Diba? Ayan. Magaling talagang ang mga researcher, editor ni MG, matindi talaga, no. Ate Grace Manalisa, hello po. Rayu, nung napanood yan ni Kulao, pinagbuburan na niya sa FB page niya. Actually, chinek ko nga, wala na nga yung iba. Konti na lang yun nandoon. Okay, Elmo, PNP, Manila's finest. Mangusin is stupidity at its finest. Sabihin niya na masama ugali ko pero gusto ko talaga Johnny Lynn. Kayo po bahala. Okay, Molex free glasses for blind people. Maybe he can give them a guitar and an Ibiza comp too so they're ready to sing on the street. Okay, Molex, all the classic signs of being fake are there and my gaslighting pa. Tama. He's even more annoying when he's trying to play nice. Yun ang pinakabobong part. Nag-sorry, tas mag-share involved police kay MG. Ay, sauce. Prince Willard, ewan ko ba dyan kay Norman, libre lang naman maging mabait. Wala sana siyang problema ngayon. Hindi niya nga po kaya yun eh. We support Boss MG and Macmac. Yan. Ate Jonah, thank you. Nice money will KO Kulaong in court and with max evidence too. Joel Guazon, mabuti pa si Boss MG nagbago. Salute. Pero si Kulaong, anong pangit, ganun din ang pagkatao. Sobra kapal. Yun nga. Mighty Kid Macmac, salamat at hindi ka bumitaw kay Kulaong. At salamat sa patuloy na pag-support kay MG. Welcome po. Bin Salazar, yan, nakabakasyon yata yung mag-anak nila MG dito sa Ilocos Sur. Baka yung yung mga Lopez. Si MG siguro naunang umuwi. Rayo, kamusta kaya kinaso ni Boss MG kay Casper? Baka lumabas na rin po warrant of arrest noon. JC Castillo, attendance check po, Boss Mac. Ayan. Bin Salazar TV, lakay na imbag nga rabi. Okay. Yan ang katibayan lang talaga kahit sa sa pagkakalaya ni Kulaong, 'di ba sinabi ko sa inyo, mag-aano lang 'yan. Papahinga lang 'yan, pero hindi nagpahinga, no? 'Di ba? Kita nyo, lumaya Sabado, Linggo, Lunes, bumabanat pa din. Share ng against sa sa Napolcom. Tapos yung sasabihin niya na wag na sana mangyari sa iba. Hindi pwede yun. Kapag walang yung katulad mo, dapat talaga to gawin lahat. Gawin pa din yan ng ng Napolcom sa sa lahat. CIDG, gawin sa lahat ng kriminal.
Hindi lang sa'yo, Kulaong. Kasi ikaw, ano ka eh, kriminal ka talaga. Sabi ko sa inyo, magbabait-baitan lang yun eh. Eto nga yun, oh, nakita ko nga. Eto na yung post niya noong February 22. Oh, lipat lang ng konti February 24. Oh, February 28. Ayan oh. 'Di ba? The blade that cuts through your soul. Oh, kala naman niya may dating yung sinabi niya. Oh, thanks for expressing my rights, Senator. Ayan, ayan yung mga 'di ba? Ayan yung mga post, ayan. Eto rin tukmol din 'to eh. Tukmol din 'to. Etong kumag na 'to, wala ring kwenta kaya di ko na pinlay. Oh, eto, inano na oh. Pin-private content na, ayan oh. Tinanggal na. Oh, pero nakita na 'yan. Oh, eto din oh. Oh. Oh, ayan oh. 'Di ba? May mga naka-private na. Pero makikita't makikita 'yan. Makikita't makikita 'yan ng mga ng mga na 'yan. Ito actually ito parang ewan ko kung tama ba yung video, yun kaya yung video na yun. Parang hindi naman yun yung video eh. Ngayon, ikaw Kulaong, dapat ka, manahimik ka. Kasi kahit bagong laya ka, putya, kapag may nakitang mali na naman sa'yo yan, pulong ka na naman. Tapos papaawa ka na naman. Magkaano ka na ikaw ang inaapi, ikaw ang kinakawawa, pero ikaw naman talaga ang niya, ang may kasalanan. Ito, punta tayo dito. Ito yung kaninang post ni MP. Actually, na-upload ko na yan. Pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magpapalagay dyan. Pwede naman siyang tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siyang tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya, magpakabait. Kanina nga, sabi ko nga, hindi kaya ni Kulaong sundin yan. Hindi kayang sundin ni Kulaong yan. Kasi, etong si Kulaong, hindi naman to nakakatulong ng kanyang sarili lang. Hindi kaya. Bakit? Katulad nito. Diba? Kahit po nakakulong ako, pinatuloy ko po ang humanitarian sa Burgos, Ilocos Norte. Sino nandyan? Kulaong. Sino itong mga to? Nandito sa gilid. Odette Visitasyon at Janice Pascua. Yan ang talagang gumastos dyan. Kasi si Kulaong, wala namang pera yan, panggastos din eh. Mahirap na hirap nga makapagpiyansa. Kaya paano susundin ni Kulaong si Senator Manny Pacquiao? Kada tulong ni Kulaong, laging may ibang tao sa sa tarpaulin. Kasi nga, yun ang talagang gumagastos. Yun ang talaga nagbibigay ng pera. Duda nga ako dun dun sa video na yun. Parang luma na yun Parang matagal na yung video na yun Para inedit lang para magmukhang magmukhang bago. Ewan ko lang kung bago pa yan. Yung pala tarpaulin, okay. Bago nga. Pero ba't ganun? Parang hindi man lang gumasto sa videographer. Tapos, bakit ini-entertain itong mayor na to, si Kulaong, di ba niya alam ang ginagawang pambubudol niya si Kulaong? Alam niyo, kunwari ako, mayor ako.
Tapos magsasabi si Kulaong sa akin, Mayor, mag-humanitarian kami dyan sa lugar nyo. Bigla sasabi ko, hindi, wag na. Hindi kailangan ng bayan ko yan. Ayoko na na magamit mo yung bayan ko sa mga propaganda mo. Ayoko na magpapamigay ka nga ng salamin sa bayan ko. May binubudol ka naman. May naghihirap naman na tao dahil sa pambubudol mo. Nek-nek mo. Sa'yo na lang yung salamin mo. Kuya Isagani Almasan, Mac, magkakaso ka ba? Magkaso ka na, libre naman. Napakaganda po ng tanong nyo na yan. Alam mo, Kuya Isagani Almasan. Pero eto, uulitin ko. Sa loob ng isang araw, kanina sinasabi ko 5K lang yung mawawala sa akin. Hindi pala. Kinuwenta ko kanina, aabot ng mga 8,000. Yung mawawala sa akin, let's say magdemanda ako, 8,000 mawawala sa akin. Kailangan ko syempreng lumuwas ng Maynila. Nandito ako sa probinsya. Magkano magagastos ko sa biyahe? Kailangan ko syempreng kumain. Hindi ko naman pwedeng, sige, magkakaso ko, pababayaan ko yung aking negosyo o ang aking YouTube channel. Malaki mawawala. Madaling magkaso, di ba? Libre. Ang sarap pakinggan, libre, abogado. Pero paano yung kita ko? Sinong mag-shoulder nun? Kung 10 araw ako maglakad ng papeles, maglakad dyan sa mga kaso-kaso na yan. Kung 8,000 isang araw, 80,000 mawawala sa akin. Ang hahabulin ko kay Kulaon, 30,000 lang. Sino magbabayad sa akin 80,000? Sino sasagot ng pangkain ko, panggasolina ko? So, hindi practical. Kahit yung abogadong kausap ko, kahit yung mga kaibigan kong may alam sa batas, hindi practical. Sabi nga sa akin, kung 2 milyon ang nakuha sa ni Kulaong, yun. Kahit kami pa mismo ang sumama sa iyo sa korte. Diba? Kaya, hindi po practical eh. Malaki rin po, mas malaki pa mawawala sa akin. Nawalan na nga ako ng 30,000, mawawalan pa ako ng mas malaki. Okay, Ate Jonilyn, si Alex parang si Casper din eh. Nagbubulag-bulagan. Sa bagay, parang may monkey business din eh. Ito si Mayor. Mayor, kung ikaw concerned ka sa sa bayan mo, huwag kang pagamit kay Kulaong. Pero kung meron kang transaction kay Kulaong, magpagamit ka. Ganun lang 'yun. Okay, hirap na hirap si Kulaong magpigil eh. Kating-kati bumawi hanggang behind the scenes na lang. Kay Molek, she really called him Kulaong. Tama po. Okay, may severe allergy yata, sabi ni Jonilyn. Kuya Henry, thank you for sharing your blessing. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.